samahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya. Official YouTube channel partner, official Linga partners po mga Kalima, mga kaibigan. Kuya Mel, Case TV, Bolsay. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga viewers mula Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na rin po, shoutout po sa lahat po ng mga kababayan po natin, mga OFW saan mang sulok ng mundo. Magandang araw po sa inyo, mga Kalinga po. So before anything else, nais ko munang magpakilala. Ako po si Case TV. Gumagawa po ko ng iba't ibang mga contents gaya ng English tutorials po, YouTube tips and tutorials, cooking channels, reaction video, at ako rin po ay nagpapasalamat dahil isa rin po ako sa napili ni Kuya Val Santos Matubang bilang maging kabahagi po ng Kalingap official YouTube partners po. So kami po yung sinasabi po ng ilang mga bashers po o tagapanira ni Kuya Val na mga soldier na ginawa o binuo ni Kuya Val para po magbahagi po ng tulong at pagmamahal Kalinga para po sa ating mga kababayang mahihirap o tinatawag nating nasa laylayan ng kahirapan po. So kami po yung sinasabi mga soldier po. Pero ang pagiging soldier or warrior po namin is soldier para gumawa ng mabuti at maging kaagapay po, hindi lamang po ni Kuya Val Santos Matubang, kundi ng ating gobyerno na magpaabot ng tulong sa mga kababayan po nating hindi na po natutugunan o nabibigyan ng pagkakataon ng ating gobyerno matulungan dahil sa dami na rin ng kanilang mga proyektong ipinapagawa. So yun lang po. So sa umaga pong ito ay gagawa po muna tayo ng reaction video dahil hindi nga po ako ngayon makalabas at medyo pangit ang panahon sa aming lugar. At ito nga po ay patungkol dito sa isyong itong pagpapagawa nga daw po ng bakod at gate dito po sa tahanan o bahay ni Lola Damiana. So marami mga sapantaha, marami mga agam-agam ang mga viewers, ang mga concerned citizens po natin na baka daw po ito ay isang estratehiya o strategy at pagbawalan na rin po daw na papuntahin doon ang ilang mga vloggers na pumupunta doon. Particular na rin po si Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rob. So ito po yung ating pag-uusapan sa araw na to. Lilinisin ko lang po, sasabihin ko lang po yung side ko. Though ako po ay defender ni Kuya Val Santos Matubang, but kung mapapanood po ninyo yung aking mga videos ay hindi po ako nag-rant o nagsasabi po ng mga derogative na mga statements o masasakit pong salita. So I am just saying what is inside my heart and my opinion or prinsipyo or pananaw hinggil po sa mga videos na ating napapanood. Kung meron po tayong mga remarks, ito naman pong remark na ito, isang constructive criticism po yung gagawin po natin dito at base lang po sa aking pananaw. So hindi po ako nag-rant because, you know, as a professional individual, it's really very ironic at hindi magandang tingnan na ako ay mag-rant or magmumura here in my vlog po. So I am just doing my reaction based on my own principle and perspective on the videos that I am watching pertaining nga po sa concern nga po natin na pabakod at paglalagay po ng gate sa bahay ni Lola Damiana. So guys, before anything else ay nais ko muna rin pong i-shout out ang ating pong mga kaibigan, no, Kalingap official YouTube partners po na binuo ni Kuya Val Santos Matubang. So shout out po sa iyo Kuya Rans TV. Shout out din sa iyo Gab Vicena. Shout out din sa iyo Moons Channel. Shout out din sa iyo Cruz Quattro TV. And shout out din sa iyo Emma B. Santa. Si Emma B. Santa rin po ay may YouTube channel, so pwede nyo rin po siyang puntahan. Si Emma B. Santa ay talagang matagal ko nang masugid na taga-subaybay po ng aking mga videos ever since I started my YouTube channel. So maraming salamat Emma B. Santa sa patuloy mong pagbibigay ng mga positibo at magagandang comments sa aking mga vlogs na ginagawa. Shout out din sa iyo sa OFW in Taiwan, Binigay, sa iyong message or mensahe dito sa aking last vlog po. Maraming salamat po sa inyong suporta at makakaasa po kayo that I will do my best na makagawa po ng isang very informative, okay? Kung hindi man po entertaining, kasi sabi ko nga po hindi ako marunong magpatawa, yung informative at may aral na buhay na klase ng vlog. So guys, without further ado,
mag-intro muna tayo. And here I am again, Teacher Case TV. So, sisimulan na po natin ang ating reaction video at meron pong dalawang videos ang ating ipapakita po dito sa ating reaction video nito. Ito po ay sa panig ni Kalinga Prab at sa panig po ni Rampage. So, ito po yung ating iway-way na mga videos, particular nga po dito sa issue na pagpapabakod at paglalagay po ng gate sa tahanan o bahay ng ating pong lola bida na si Lola Damiana po, guys. So guys, simulan na natin. So panoorin po muna natin ang video ni Kalinga Prab. Ano nga yung bad news sabihin mo? Di malinaw. Ang bad news po, yung parang titigil na tayo sa pagpunta kay Lola. Hindi na daw po kami makakapasok kina Lola Dami. May bakod na, double, Kasi napanood nila brother sila kay Jason. May nabakuran na daw po yung bahay. Baka naman binakuran lang pero open pwede pa rin. Ginagawa na naman, binibuilding na ng gate. Diba, ang ganda ng pananaw ni Kuya Rob o Kalinga Prab dito. So, naisip niya na baka naman pinabakuran lamang pero pwede pa rin tayo makabunta. Kung bagay meron lang mga sapantaha, meron lang mga opinion ang mga concerned citizens, lalo na yung mga supporters nga po ng Kalinga Prab, Kuya Val Santos, Lola Damiana tandem, yung videos, yung videos nila, supporters po sa mga tandem na yan, na baka nga daw po maging way yun ng pagpapabawal o pagbaban sa mga vloggers, particular na nga po si Kuya Val Santos Matubang at Kalinga Prab sa pagpasyal po kay Lola Damiana. Pero napakabuti pa rin ng kalooban dito ni Kalinga Prab kasi hindi negative yung side niya sa bahagi na to, Okay, tuloy lang natin ang sinabi ni Kuya Jason sa ng kasamahan ni Kalinga Prab. Meron na may gate yun. Kasi Yun. para daw hindi daw makalabas si Lola Damiana. Ang dahilan ng isang vlogger, para daw hindi makalabas si Lola Damiana. Ang tanong namin, bakit nung naghihirap pa si Lola Damiana, talagang madidisgrasya sila dun sa pagbaba-akyat niya dun. Bakit noon, hindi niyo pinabakudan? Bakit? Baka binakuran kasi ayaw palaya paano yun si Lola Damiana. Palabasin daw. Palabasin. Ayaw daw nakakalabas kahit gabi. O ito, may maganda yun. Maganda nga. Pero, ang namin, sana, kung hindi siya makakalabas, sana samahan mo si Lola Damiana. Yun. Para hindi siya makalabas. Sa tingin mo, makakapunta pa tayo doon, makapasok pa? Ay, trespassing kasi tayo doon ay. Oo. Kasi, Okay, no? So, may punto naman doon si Kuya Jason, Sana nga naman ay, kung ganun nga na lumalabas si Lola Damiana, ay sana naman nga sinasamahan nila, They should guide Lola Damiana dahil alam naman po natin ang sitwasyon o kalalagayan ni Lola Damiana, hindi naman po sa pamimintas po. So, pagdating po sa aspektong pangkaisipan ay medyo hindi po normal yung pag-iisip nga po ni Lola Damiana, o dahil na rin po sa mga paghihirap, sakripisyo na kanya na pagdaanan at kagutuman nga, dati base nga po sa interview nga po ni Kuya Bol sa isang kapitbahay kung bakit nagkaganon si Lola Damiana ay ganon nga po. So, napaka-importante o napakahalaga na talagang dapat binabantayan si Lola Damiana o sinasamahan sa kanyang bahay para mabantayan kung lumalabas sa gabi at masundan para maiwasan po yung magkaroon po ng disgrasya sa atin pong Lola Damiana. So, tuloy lang natin, guys. mga brother, may pasang tayong bigas. Pinakano po kasi namin dyan. Makatok pa tayo ng matagal doon. Pinakawawa po kasi dyan si Lola Damiana. Siya po yung magiging apektado. So, delikado yun, mga barbed wire, pag napasabit doon yung matanda. Nadungkot, di ba nangangapit lang yun sa mga dahon-dahon. Malabo pati ang mata ni Lola Damiana. Kung saan siya pumapasok. Siguro total ay may karapatan man sila doon, hayaan natin sila. Oo, parang ganun. Kasi anak man din yun, may karapatan man din talaga sila doon. So yun ang side ni Kuya ni Brother. Kaya tayo nakakamiss Brother Jose. Oo, nakakatuwa.
Nakakamiss naman talaga guys, di ba? Ayan, ang dami po. Kaya po naman sila doon. Kung hindi man tayo pasukin doon, okay lang. Ayan po ang bad news po natin ay baka po matagalan pa muli na makabalik tayo kay na Lola. Sila na Pero bahala. gagawin po natin ang paraan na makatulong po tayo kay Lola Damiana. Kaya nila yun, sila lang bahala doon. Mas marami pa kasi yung mas nangangailangan. Maraming ano. Hindi, iba rin kasi si Lola Damiana eh. Kasi tayo man yung unang nakaano doon, nagtumulong doon. Tayo ang ano nun, inintay tayo nun. Masaya ba siya pag nandun? So, pati yung pagpunta po namin kay Lola Damiana, naluwa-luwa po si Lola Damiana para nangis po kami. Masaya ba siya? Iba po kasi yung pag-alaga ng kalingap, hindi ka plastikan. Talagang totoo po. Natawa naman ako kay Jason dito. Plastic yun. Pag walang video, Bagay nung nakarang po yung pagpunta natin, ang sabi ko ka, yung iba, punta na punta, wala naman dala. Oo, wala naman daw dala. sabi ni Lola Damiana. Ayan po, ano pong masasabi niyo mga kalingap? Ano pwede natin gawin? Hayaan na lang ba natin si Lola Damiana o... Tutuloy pa natin pagpunta. Opo, kayo po, bahala. Suggest po kayo sa amin nung pwede namin gawin. Okay guys, ayun nga po kay Kalinga Prob, no? So magkaroon po tayo ng change comment reaction po. Okay? Guys, comment lang po kayo sa video na to na kung sang-ayon po kayo, agree po ba kayo na hayaan na lang po ni na Kalinga Prob. Okay? Si Lola Damiana, wag na nilang puntahan or puntahan pa rin nila. So, comment lang po kayo sa baba kung hayaan na lang po, no, ng Val Santos Matubang at Kalinga Prob ang pagbablog doon sa mga pumupunta at mga naroroon sa lugar ni Lola Damiana at mag-focus na lang sila sa iba nilang tinutulungan. So, comment lang po kayo sa baba to agree or disagree base rin po dito sa ating narinig po. So, tayo po mga viewers, tayo pong mga masugid na taga-subaybay po ng video ni Lola Damiana, Kuya Val Santos Matubang at Kalinga Prob ang mag-decide, no? Sinasabi kayo po ang mag-advise. So please, advise po kung agree po kayo or hindi. So tuloy lang tayo guys. Yes. Makikinig po kami sa inyo. Kasi ang hari na naman po ay tumulong. So, tama yun. Ang aral lang po natin ay makatulong. Wala po kaming pakialam dun sa ibang tao. Basta si Lola Damiana. Para lang po yung kay Lola Damiana. Pero once na pumunta tayo doon. Tapos nagtao po tayo. Hindi tayo buksan. Wala tayong magagawa doon kasi may bakod na yun ay. Opo. Trespassing na kami tayo doon. Sisigaw na lang tayo sa labas. Lola Damiana. Isigaw na lang ang Lola Damiana pa rito. Hindi, yung bakod kasi Lapit tayo. ka. Hindi pa tanawa. Yung gate niya. Pag nado ka sa gate. Alright guys, gusto ko lang ditong i-comment yung statement ni Kalinga Prob, no? Na makikita mo talaga kay Kalinga Prob, rather, no, yung pureness ng kanyang intention. Hindi kayo nakakarinig ng negative or anything against Kalinga Prob at sinabi pa bang anya na huwag banggitin ni Kuya Jason yung pangalan, no, ng isang vlogger na concern nga po sa issue na to. This shows how Kalinga Prob protects the image of anyone else, particular na rin po sa mga vloggers po. So, yung pagiging Kristiyano, okay, ni Kalinga Prob ay kitang-kita natin rito. So, pangiti-ngiti lang siya, though may mga negative remarks o comments ang kanya mga kasamahan, ay nginihindian lang niya sa kanyang sarili. Pero nararamdaman po natin na medyo may konting pain, no, sa kanyang mukha, though nakatawa siya. Of course, he do misses Lola Damiana kasi alam naman po natin kung gaano yung na-establish nilang rapport, na-establish the trust ni Lola Damiana, na-establish the love, care, okay, yung feeling of comfort, okay, yung comfort zone na ibigay o naiparamdam nila kay Lola Damiana. Ayun po yung mga bagay na very paining on the end of Kuya Val Santos Matubang at particular na rin po si Kalinga Prob dahil napamahal na nga po si Kalinga Prob kay Lola Damiana dahil sinabi nga niya sa isang video ay, Lola Damiana, pwede bang ikaw ay maging lola ko na lang kasi wala na akong isang lola. So yun lang, gusto ko lang i-comment dito si Kalinga Prob at napakabuti ng kanyang kalooban, napaka selective ng choice of words niya, the way he comment. So he tries to comment
on a positive way. So sabi nga niya dito, wala akong pakialam sa kung anong sasabihin ng iba, basta ang mahalaga sa akin ay makatulong kay Lola Damiana. Okay? So yun lang ang nais kong sabihin dito. I really commend, you know, the manifestations, the utterances, okay? Yung mga statement ni Kalinga Prab dito, kasi it really shows how pure at buti ng kanyang kalooban bilang isang individual at bilang isang kabataan, kasi bata pa to si Kalinga Prab. Tuloy lang natin, guys. Ano yung bahay, hindi ko makikita. Nasa baba. Kaya nasa baba? Oo, nasa baba pa. Sa baba yung gate. Yung iba, yung unang bahay ng Dalotnan. Hindi wala makikita. Hindi kita. Ay, hindi marinig. Pag hindi tayo pinagbuksan, Galing dating taga-bit isang vlogger dyan ay alam niya ang tiktok. Pag nakalak, hindi tayo bullshit. Oo, alam niya kung saan papasok. hindi yung ano na yun ay talagang... Ayan po mga kalingap, mamimiss po natin si Lola Dami. Okay, so hindi yan siya. Oo, makapa pa din siya, ano, delikado pa din. Sana kung ba yung gate, tanong mo na yung pintuan, okay lang yun. Yung safety side naman ni Lola Damiana ng kanilang concern. Dito. Dalawang kapit-kapit pa rin sa ano. Oo, kasi Lola Damiana pag nagparaligtad dyan dun sa ano, lalo na. Okay, safety ni Lola Damiana. So, guys, i-end muna natin yung side na to. So, narinig na po natin yung side po ng grupo ni Kalinga Prab, particular nga po dito sa issue ng pagpapabakod. Anyway, wala pa naman po tayong naririnig o nakikita mga video na talagang binaban o pinagbabawal ng grupo po ng kabila. Okay, ayoko rin po magbanggit, mamaya na lang po pag napanood nyo yung video, makikita nyo kung ano yung kanilang intention, ano? Makikita o marinig po natin o ninyo kung ano yung kanilang intention, bakit po nila pinabakuran ang bahay ni Lola Damiana, bakit po nila lalagyan din po ng mataas na gate at bakod ang area po, no, ni Lola Damiana. So yun po naman, guys, ang ating panonoorin para naman po sa kabilang bahagi po. So narinig na po natin yung side ni Kalinga Prab at ng kanyang team. So yung side naman po ng kabila ang ating gagawan ng reaction. 2,000 years later. So ngayon naman, guys, ay i-play natin ang video ng kabilang panig po, guys. So i-open na po natin. So dito po natin maririnig, no, kung ano po ba yung kanilang dahilan or intention, bakit po nila pinabakuran at palalagyan o pinalagyan ng gate ang lugar o ang bahay ni Lola Damiana, no, ang ating pong lolang napakasikat worldwide po. Sige, guys, panoorin na po natin itong video na to at gawa na po natin ng reaction. Konti. So, yan po siguro yung sa gate na wini-welded. Ito yung ginagawa namin ngayon dito. So, babakod kami. So guys, sa bahaging ito ay pakinggan po natin, no? So, hindi ko po pwedeng hindi banggitin ang pangalan. Kilala nyo naman po, no? Si Rampage po to ang nagsasalita. So, pakinggan naman po natin yung side ni Rampage kung bakit po pinabakuran ang area po ng tahanan o bahay ni Lola Dami o Lola Damiana. So, tuloy natin, guys. Nagbabakod pala sila. Binabakuran nila ito papunta doon. Tsaka dito. Lalagyan kasi ng gate dito. Ayun yung ginawa kong lalagay dito na gate. So, yun. Mapapansin nyo, guys, na medyo mataas-taas nga yung gate na ginagawa o gagawin nila. So, tuloy lang natin, guys.
laging nawawalan si Lola, kaya nilagyan po natin ng bakod. Ito, dito yung bakod. Okay, so narinig nyo guys ha. So sabi ni Rampage dito, kaya nila palalagyan ng bakod ay laging nawawalan si Lola. So yun po ang kanyang dahilan o kanilang dahilan kung bakit po sila nagpapabakod. So tuloy lang natin guys. Si Rinig, babakod. Ito. Yan. So yun, nakikita nyo guys yung yung area na pinapabakudan. So maganda naman ang kanilang intention na pabakuran. Okay, dahil nga nawawalan, so hindi natin alam ang dahilan kung tagalabas pa o sponsor ng yung mga nagnanakaw para mabakudan itong bahay ni Lola. Yan. Bukas kakabit ko yung gate. Nandun yung gate na ginawa namin kanina. So yun, nagkakabit yung nakita nyo ng gate siguro na wini-welding kanina. Ito po yung ginagawa natin ngayon dito sa bahay ni Kuya Raimundo. Labas na yung trip ni Kuya. Ito, dudublihan pa ito. Dudublihan pa yan. Oo. Pasakan pa ito dito. Lahat ito, dudublihan ko ng pasak yan. Ha? Lahat yan, dudublihan ko ng pasak. Dudublihan ko lahat. Pagka ka na pa yung mga darundan ko ng mga baka wala pa. Sisinsinin mo. Sisinsinin pala ito ni Kuya Raimundo ng bakod. Para si Lola po kasi sa gabi nalabas din. Kaya hindi siya makalabas. So, lalagyan natin gate doon. So yun, no? Yun isang dahilan o rason nila kung bakit sila nagpabakod kasi nga daw po ay lumalabas si Lola Damiana sa gabi. So mamaya po natin gagawa ng reaction itong mga statement ni Rampage. Pinturahan natin ito. Dito sa bahay ni Kuya Raimundo. Trabaho din tayo dito. Okay guys, yung side na ito naman ay papunta na to sa bahay ni Kuya Raimundo. So nakita natin no yung scene kung saan ginagawa na nga po yung pagpapabakod sa area ni Lola Damiana, at sabi nga dito ay lalagyan niya ng gate para nga po daw sa protection ni Lola Damiana dahil nga po marami pong nawawala daw po kay Lola Damiana sa anumang kadahilanan ay hindi natin alam, at isa pa pong dahilan ay lumalabas nga daw po si Lola Damiana sa gabi kaya nila pinabakuran. Okay guys, basahin ko lang po guys yung ilang mga komento po ng ilang mga viewers po dito po sa video na ito ni Rampage no, para malaman ninyo na hindi opinion ko lang po ito, no? Ito po ay nabasa ko lang. So, kinuha ko lang po yung ilang mga comment po dyan sa video na yan ng ilang mga concerned citizen hinggil nga po ito sa pagbabakod ni Lola na Rampage, no? Na Kuya Raimundo sa bahay nga po ni Lola Damiana. So, basahin po natin guys at ipa-flash ko na lang po dito. Sabi ni Delia Tingson, shoutout sa iyo. Di matibay yan, sana steel plate at hollow block. Delikado pa yan sa matanda, baka madulas sa pagkapit niya, masabit pa siya. Okay, so yun ang kanyang concern, ano? Sana daw ay steel plate, siguro yung steel mat ang sinasabi niya, hollow block sa ilalim or steel mat. At kung halimbawa naman gusto nyo talagang safety si Lola Damiana, ay yung taas na lang yung lagyan ng barbed wire, yung hindi maaabot ng kamay ni Lola Damiana para makaiwas din na masaktan ang matanda dahil alam naman po natin na medyo mahina na si Lola Damiana, baka sa kanyang pag-alis-alis dyan, alam naman po natin, napakapit-kapit lang si Lola Damiana, malabo pa nga ang mata, sabi nga ni Jason, na baka sa pagkapit niya, ang mahawakan niya ay yung barbed wire, kasi nga kumakapit lang siya sa mga kahoy-kahoy, sa mga dahon-dahon, sa kanyang paglalakad, ang kanyang mahawakan o madulas siya, ay masugatan po ang ating Lola Damiana. So yan po yung mga concern ng ilan po nating mga netizens, yung mga viewers po natin sa ating mga videos po. So basahin ko rin po yung isang komento po ni Mary A. Sabi niya,
delikado po yung mga hinarang nyo, masusugatan pa yung matanda dahil malabo na mata. Buti sana kung may kahoy pa, binakod nyo, sipa siya kaysa naman sa barbed wire. So may punto naman din si Mary, wag na sana nga naman barbed wire, baka nga naman masugatan ang matanda. Lalo na kapag gabi, sabi nga nila, ay lumalabas sa gabi. Ang side lang po ng inyong abang lingkod ay sana po ay magkaroon din po ng sakripisyo yung pamilya ni Lola Damiana, no? Yung kanyang anak na samahan na lang po kaya si Lola Damiana, no, sa kanyang tahanan lalo na sa gabi para mabantayan po nila na hindi makalabas. Di po ba? Na sa gayon ay safe, okay? Yung ating matanda, safety po yung sitwasyon ni Lola Damiana. Sana mayroong tagabantay. Total, nariyan naman po yung mga apo, nariyan po asawa ni Raimundo, si Raimundo. So, sana mayroong isa man lang magbantay, magsama kay Lola Damiana sa bahay niya, lalo na kung gabi, para makita, mabantayan dahil nga lumalabas. Dahil alam po natin na kung ano yung magustuhan ni Lola Damiana, yun ang kanyang gagawin. Okay? Uncontrollable naman po yung mga desisyon ni Lola Damiana dahil alam po natin yung sitwasyon na kanyang kinakaharap. Ano po guys? So hindi ko na po yun palalawigin o palalalimin. Okay, sabi naman po ni Erich Kusina, sabi niya, sana po hayaan niyo po ang kalingap na pumunta kay Lola Damiana. Baliktarin naman ang lahat. Malaking utang na loob po sa kalingap team para kay Lola. Please, more blessings po, magtulungan lahat kayo para kay Lola. So, ito naman yung panawagan ni Erich Kusina, ano? So, more blessings, magtulungan na lang daw po ang lahat para kay Lola Damiana. So, wala naman pong sinasabi, no? Ang panig po ni Rampage at ni Kuya Raimundo na bawal na po yung mga vloggers, bawal na po sina Kuya Val Santos Matubang at Kalinga Prab na pumunta. Sana naman nga po ay hindi nila pagbawalan. Sana nga po yung intention nila dyan ay para nga po sa safety and protection po ni Lola Damiana. At alam naman po nating malaking kaluwagan din naman po kay Lola Damiana, no? Kahit kayo pong mga nanonood, nakikita nyo po yung glow, yung saya ni Lola Damiana kapag po siya ay napapasyalan ni Kalinga Prab, kasi naroon na nga po yung tinatawag nating emotional and psychological attachment na na-establish nga po dito kay Kalinga Prab, Kuya Bal at Kalinga at Lola Damiana, guys, ano? So yun lang po yung ating sana kahilingan dito sa panig po ni Rampage at Kuya Raimundo. Sana hayaan po natin na mapuntahan pa rin sila ng mga vloggers po dahil kinakatuwaan nga po si Lola Damiana sa mga aral ng buhay, no, ng mga nababanggit ni Lola Damiana, yung entertainment na nabibigay po sa atin, sa amin, no, sa ating mga taga-subaybay at tagahanga ay naroroon, no. So magtulungan na lamang, sabi nga ng isa sa mga nag-remarks dito, at hayaan na lang po nating makapag-vlog po ang lahat. Okay? At hindi naman po natin maitatanggi, no, kahit baliktarin natin ang mundo, na the fruits that Lola Damiana is now enjoying, okay, was rooted, okay, through the effort, love, and care of Kalinga Prab and Kuya Val Santos Matubang. Di po ba? So, alam naman po natin, sabi nga dyan sa video, sa mga videos na papanood natin, for the last 8 years, si Lola Damiana ay napabayaan, which is totoo naman yun, totoo, di po ba, na namuhay lamang si Lola Damiana sa panghihingi, bumababa ng bayan para manghingi kay pambili ng pagkain. At kitang-kita naman po natin yung sitwasyon ni Lola Damiana the first time po siyang i-visit ni Kuya Val Santos Matubang. So, sana po ay mabigyan pa rin po ng pagkakataon, no? Wag sana naman po ay wag nilang iban, wag nilang pagbawalan, na baka partial pa rin po ang ating Kuya Val Santos Matubang at Kalinga Prab po, no? Alang-alang na lang po kay Lola Damiana dahil it's a sign, no? It is a sign of happiness, isang way rin po para somehow baka malay natin manumbalik ang dating sigla at kaisipan ni Lola Damiana sa ginagawa ng mga taong nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Okay? Of course, pati pag-asa sa buhay. As promised nga ni Kuya Val Santos Matubang sa kanyang channel,
kay doon sa kanyang live na napanood ko na sinasabing, Kuya Bal, pupuntahan niyo pa po ba si Lola Damiana? At ang sagot nga ni Kuya Bal sa panahon ngayon ay ipapaubaya po muna natin sa kanilang pagbablog kay Lola Damiana, okay? At magpo-focus din po tayo dito sa ating ibang tinutulungan. Pero ang sabi naman pong salita o binitawang salita ni Kuya Bal Santos Matubang, just in case magkaroon ng problema, at doon naman siya re-rescue. So, ganyan pong kabuti ang kalooban ni Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab po, guys. So, sana guys ay suportahan lang po natin lahat po ng mga charity vloggers, okay? Maliit man o malalaking charity vloggers, because their manifestations, their deeds, their actions ay talaga namang napakaganda, napakabuti dahil maraming mga kababayan po tayong matutulungan, marami pong mga kababayan ang hindi na magugutuman, they will not suffer from famine or starvation. Marami na rin pong mga matatanda, lalo-lalo na mga senior citizens, ang maaalagaan, lalo na kung sila iniwan o napabayaan. At yung ilang mga kababayan po natin talaga naman pong walang-walang kakayahan sa kanilang buhay. So, maging positive na lang po tayo sa ating mga pananaw sa mga vloggers na humanitarian or charity vloggers. Magkaisa na lang po tayo para po lahat tayo ay masaya. Di po ba? So, sa bahaging ito guys, ay tinatapos ko na po ang aking reaction video. Kung meron man po akong nasabing hindi maganda sa inyong side, sa inyong pananaw, please excuse me for that term. Pero I'm trying my best to utter or state my statements or state my words, okay, my verbiage on a manner na alam kong very professional at hindi po tayo nagbibitaw ng mga salita na makakasakit sa kalooban ng atin pong main concern po na mga personalidad dito po sa video na to. Ang atin lang po ay reaction, okay, is a constructive criticism, it's a suggestion based na rin po sa mga viewers po na mga videos na to. At yun pong pinipray natin, sana po ay magkaisa na lang ang lahat ng mga vloggers na pumupunta po riyan kay Lola Damiana dahil ang kahilingan at kagustuhan po ng mga viewers ay atin pong mapagbigyan. So mga kalingap, dito ko na po tinatapos ang aking reaction video. Once again, this is Teacher Case saying spread love and positivity. Bye for now!